Cine Recap PH. Maligayang pagbabalik sa Cine Recap PH. Warning, spoilers ahead. Ating tutunghayan ngayon ang kwento ng dating assassin na nagbagong buhay sa pagpapalit ng bagong katauhan upang takasan ang masamang nakaraan. Ang pelikulang ito ay ipinalabas 2023 na pinamagatang The Family Plan. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat. Nagsimula ang kwento kay Dan Morgan, isang salesman sa Planet Car Deal na nagbebenta ng mga sasakyan. Magaling si Dan sa pangungumbinsi ng customer kaya palagi itong nakakakuha ng Salesman of the Month sa kumpanya. Anibersaryo nila ngayon ng asawa kaya maaga itong umuwi para makasama ang pamilya, ngunit malayo ang loob ng mga anak nila sa kanila dahil sa kanya-kanya nitong mga pinagkakaabalahan sa buhay. Nagtungo na lang sila Dan ng asawa na si Jessica sa nakaugalian na nilang pinupuntahan tuwing anibersaryo na sumakay ng paborito nilang rides. Sa loob ng 18 taon na pagsasama hindi pa sila nakakapunta ng ibang lugar. Nangako si Dan na sa susunod na taon dadalhin na niya ito sa pangarap niyang mapuntahan. Isang grupo naman ng kalalakihan ang pinagtripan silang mag-asawa, kinausap ni Dan ang mga ito ngunit binuhusan siya ng inumin. Hindi na niya pinatulan ang mga kalalakihan at mahinahon na lang na umalis. Sang-ayon naman si Jessica sa ginawa ni Dan na hindi ito nakipag-away. Kinabukasan habang nasa gym si Jessica may nakilala itong babae na nagngangalang Gwen. Hindi ito magaling sumuntok at di rin sadyang natamaan niya ito sa mukha, pero dahil doon naging magkaibigan ang dalawa. Si Gwen ay isang businesswoman na dumaan lang ng New York para makita ang dating kasintahan at nag-iwan ito sa kanya ng calling card kung kailangan niya ng travel agency. Samantala kasalukuyang nag-grocery si Dan kasama ang bunsong anak nito, bigla na lang itong inatake ng isang lalaki habang nakasukbit sa harapan ng anak. Pinatigil ni Dan ang lalaki at baka matamaan ang anak ngunit patuloy pa din itong inaatake ng lalaki, kaya napilitan na si Dan lumaban hanggang sa nagawa niya itong mapatulog at binayaran ang sadya niyang diaper na parang walang nangyari. Mabilis na nagmaneho si Dan pauwi na ikinagulat ng lahat ng kapitbahay niya at binuksan ang sekreto niyang pinagtatagwan ng mga personal na gamit, saka tinawagan ng dating kaibigan na si Ogie upang magpagawa ulit ng panibagong katauhan pero kasama na ngayon ang buo nitong pamilya dahil hinala niyang natagpuan na siya nang naghahanap sa kanya. Binili ni Dan na magkikita na lang sila sa Las Vegas at doon niya balak dalhin ang pamilya. Pagkatapos agarang pinuntahan ni Dan ang anak na si Nina sa paaralan, nalaman niya din na hindi na pumapasok ang anak sa editorials club 3 buwan na, binayaran niya ang napagtanungan upang ituro ang kinaroroonan ng anak. Nagulat na lang si Nina nang makita ang ama sa pinagtatambayan niya, sinubukan pang magsinungaling ng anak sa pag-alis niya bilang journalist pero alam na ng ama ang lahat. Hinanap niya din ang kapatid nito na nasa chess club upang puntahan, inamin ni Nina na hindi na rin pumapasok ang kapatid sa chess club. Dinala niya ang ama kung saan naglalagi si Kyle pero binalaan niya muna ang kapatid, ngunit nalaman ni Dan na naglalaro lang pala ng computer games ang anak sa bahay ng kaibigan. Pinagalitan ito ni Dan at agarang pinasakay ng sasakyan. Sunod namang pinuntahan nila si Jessica na nasa trabaho bilang therapist. Gulat na gulat ito nang malaman niyang pupunta sila ng Las Vegas at sa mismong araw din na iyon. Ayaw pumayag ni Jess sa binabalak ni Dan na biglaan kaya pinilit ito ni Dan na bigyan niya ng bakasyon ng sarili. Nakita niya din sa ibaba na may umaaligid na sa kanila kaya minamadali na niya ang asawa na umalis. Nang paalis na sila nakita ni Dan na may sasakyan na nakaabang sa kanila sa paglabas, mabilis niya itong niligaw upang makatakas. Subalit nasundan pa din sila ng mga ito kaya bahagyang binilisan niya ang pagpapatakbo na ikinagulat ng pamilya sa kanagdahilan na may shortcut siyang alam na pwede nilang daanan. Walang kaalam-alam ang pamilya niya sa mga nangyayari kaya pilit tinatakasan ni Dan ang humahabol sa kanila nang hindi nahahalata. Dahil palagi silang nasusundan dumaan na muna ito sa garahe ng pinagtatrabahoan at itinaas ang sasakyan upang makita ang ilalim. Nakita niya doon na may nakakabit palang GPS tracker sa ilalim, agaran niya itong tinanggal at nagtago sa pagdaan ng mga ito. Nang makaalis na sila palihim niyang inilagay ang tracker sa sasakyan ng katrabaho upang iligaw ang mga kalaban. Dahil doon tuloy-tuloy na ang biyahe nila nang walang gumagambala dahil aabutin ang biyahe nila ng 33 oras bago marating ang Las Vegas. Napansin din ni Dan na gumagamit ng social media ang asawa na siguradong maaari silang matunton,
Kinuha niya ang cellphone nito maging sa mga anak saka itinapon sa daan. Nagulat sila sa ginawa niya pero dinahilan nitong iwasan na muna ang teknolohiya habang nasa bakasyon upang magiging malapit sila sa isa't isa. Inaalala naman ni Jessica na wala na silang magagamit na navigation. Dumaan si Dan sa isang department store para bumili ng mapa na magagamit. Hindi rin ito gumamit ng credit card dahil maaari silang masundan kaya binayaran niya ito ng cash habang itinatago sa pamilya. Nang magpatuloy ulit sa biyahe nagsimula ng nakikisalamuha ang mga anak sa kanila dahil sa wala ng pinagkakaabalahang gadget, pero ang totoo iniiwasan ni Dan na masundan sila sa pamamagitan ng social media. Samantala nasa bahay nila ang naghahanap kay Dan na si McCaffrey, inutos niya sa mga tauhan na tawagin ang lahat ng kanilang assassin upang hanapin ito. Nag-stop over na din muna sila Dan para makapagpahinga. Pinoproblema niya ngayon kung paano sasabihin sa asawa na hindi na sila babalik pa ng New York. Matapos niyang makakuha ng silid na matutuluyan na abutan niya ang anak may kausap at kinuhanan ito ng picture na ipinagtataka niya, sinabi ni Nina na isang kilalang gamer si Kyle na may maraming tagahanga. Nag-alala si Dan na baka i-post ang picture ng anak kaya napilitan na itong umalis upang makalayo agad sa lugar. Tulog na ang lahat dahil sa malayong biyahe maliban sa bunso nilang anak. Napansin nitong may sumusunod sa kanilang mga nakamotor. Nilakasan niya ang music upang hindi sila magising saka ito naghanda sa pagdating ng mga kalaban. Mabilis na tinakasan ni Dan ang mga nakamotorsiklo pero nahabol sila ng mga ito. Isa-isang pinabagsak niya ang mga kalaban ng hindi namamalayan ng pamilya. Nang magising si Jessica tapos na ang lahat, natawa na lang ang anak nilang bunso. Kinabukasan ng magising ang lahat nasa kalahati na agad sila ng kanilang biyahe. Nagulat si Jessica na magdamag palang nagmaneho ang asawa. Kinuha naman ni Nina ang pagkakataon na makita ang pangarap niyang university dahil malapit lang ito sa kinaroroonan nila. Alam pala ng ina niya na gusto lang makita ng anak ang lalaking gusto niya, pero dumaan na din muna sila sa campus upang makapamasyal. Napansin naman ni Dan na may kahinahinala silang kasabay na isang German. Kinausap niya ito at gulat na gulat ang asawa ng malamang marunong magsalita si Dan ng German. Pag-alis ng asawa inalam ni Dan kung isa din ito sa mga humahabol sa kanila. Biglang dumating ang totoong naghahanap sa kanya at nakalaban niya ito sa loob ng isang lab kung saan nasira nila ang kagamitan bago niya ito napatulog. Pagbalik ni Dan si Nina naman ang umalis, dinalaw pala ng dalaga ang lalaking gusto niya ngunit naabutan niyang may kasama itong babae sa silid. Bumalik si Nina sa sasakyan na umiiyak, nang makita ito ng ina pinakausap niya ito kay Dan at pinayuhan ito ng ama sa katinuruan ng kaunting self-defense. Binalikan ni Nina ang lalaki at tinuruan ng leksyon sa ginawa niya, masaya nang bumalik ang dalaga sa sasakyan na ipinagtataka ng ina kung anong ginawa ng ama. Nagpatuloy ulit sa biyahe ang buong pamilya kung saan naging masaya na ang biyahe nila habang tumatagal na magkakasama. Matapos ang napakahabang biyahe nakarating na din sila sa Las Vegas, dinala ni Dan ang pamilya sa isang magandang hotel kung saan sila tutuloy ngayong gabi. Bumaba na din muna ito para makipagkita kay Ogie upang makuha ang pinagawa niyang bago nilang pagkakilanlan ng pamilya. May nakahanda na rin sa kanilang flight patungong Canada upang doon magtago ngunit inaalala ni Dan kung paano sasabihin sa asawa ang lahat. Balak isama ni Dan ang asawa sa isang date na sila lang upang doon niya sasabihin ang lahat at banilinan ang mga anak na wag umalis ng silid habang wala sila, pero pag-alis ng mga ito lumabas ang magkapatid para i-enjoy ang buhay sa Las Vegas. Nagtungo din ang mga ito sa isang sikat na online game arena na isa sa pangarap ni Kyle na makita, nakilala siya ng isa sa mga player na maglalaro sa finals. Samantala nang balak ng sabihin ni Dan sa asawa ang lahat hindi niya ito matuloy-tuloy dahil sa iilang abala, kinausap ni Dan ang waiter sa French upang umalis. Gulat na naman si Jessica na marami palang alam na lengguwahe ang asawa hanggang sa hindi na niya nasabi ang gusto niyang sabihin. Napasama naman si Kyle sa line-up nang maglalaro nang ipasok ito nang nakilala nila kung saan napabilib niya ang mga kasamahan sa galing niya sa paglalaro, kasalukuyan ding nasa kasino ang magulang nila na ini-enjoy ang gabi. Nang tawagan ni Dan ang mga anak sa kanilang silid ay walang sumasagot sa kanya kaya inaya na niya ang asawa para tingnan ang mga ito, nakita ni Jessica na mukhang tulog na pala ang mga anak. Nagkasundo ang mag-asawa na gumawa ng milagro subalit habang naghahanda si Jessica biglang pinaulanan si Dan sa labas ng bala, agarang nagtago ito saka pinatay ang armadong mga kalalakihan.
Bihag naman ngayon ang asawa niya ng dating kasamahan, doon nalaman ni Jessica ang totoong pangalan ni Dan at ang pagkatao niya. Nagpanggap si Dan na susuko na sa kapinatay ang dating kasamahan sa harap ng asawa. Takot na takot si Jessica sa nangyari at agarang sinilip ang mga anak pero nalaman niyang wala pala ang mga ito doon kaya agaran silang bumaba upang magtungo sa arena habang ayaw na niyang kausapin si Dan sa mga nalaman niya. Patuloy pa ding naglalaro si Kyle at sa pagkakataong yun na ipanalo niya ang tournament na ikinagulat ng lahat. Dumating na din si Dan at Jessica sa arena upang sunduin ang mga anak, ngunit mayroon palang kalaban na nakasunod sa kanila. Sinubukang aminin ni Dan sa mga anak ang katotohanan kung sino talaga siya subalit pinagtatawanan lang siya ng mga ito. Dumating naman ang humahabol sa kanila kaya agaran niyang pinagtago ang pamilya at hinarap ang gustong pumatay sa kanya. Hindi niya namalayan na naka-bulletproof pala ito at patuloy pa din silang hinahabol. Doon na ito tinuluyan ni Dan sa harapan mismo ng pamilya niya na ikinagulat ng mga ito na totoo ang sinabi niya sa kaagarang umalis. Nang makalayo na sila inamin ni Dan sa pamilya kung ano ang pagkatao niya bago pa sila nagkakilala ni Jessica, siya na dating assassin kung saan pinapatay nila ang mga masasamang tao sa buong mundo sa pamumuno ng ama pero habang tumatagal ay nagiging mercenaryo na ang grupo nila kaya tumakas ito. Ibinigay niya ang pinagawa niyang bago nilang katauhan ngunit hindi sang-ayon ang mga anak niya at nagagalit. Galit na galit din ang asawa sa pagtatago nito sa katauhan niya ng matagal na panahon at nagbalak na aalis na sila ng mga anak bukas ng umaga. Tinawagan ni Jessica si Gwen upang humingi ng tulong ng masasakyan bilang alam niyang negosyo nito ay travel agency. Kinabukasan ng aalis na sila sinubukang pigilan ni Dan ang asawa na umalis dahil hindi sila ligtas pero ayaw na itong makinig sa kanya. Pagdating nila sa airport sinalubong sila ni Gwen ng isang private plane, nagulat si Jessica na hindi niya lubos akalain na ito pa mismo ang manunundo sa kanila. Sa loob humingi ng tulong si Gwen sa kanya dahil nalaman daw nitong may asawa na ang dating kasintahan na kabaliktaran sa kanya. Inalam ni Jessica kung nakilala niya ba ang asawa, sinabi ni Gwen kinaibigan niya ito upang mahulog ito sa kanyang bitag. Napagtanto ni Jess na siya ang tinutukoy ni Gwen, ngunit nang balak na nilang umalis dumating si McCaffrey upang gawin silang pain para magpakita si Dan. Nakatanggap naman ng tawag si Dan mula kay McCaffrey na bihag nito ang pamilya niya at kailangan niyang makipagkita sa kanila sa abandonadong kasino sa loob ng 30 minuto. Agarang nagtungo si Dan sa lugar upang iligtas ang pamilya, sinalubong ito ng mga tauhan ni McCaffrey para dalhin kung nasaan ang mga ito. Pagpasok sa loob laking gulat ng mga anak at asawa ni Dan nang malamang ama pala ni Dan ang dumukot sa kanila. Nagagalit si McCaffrey kay Dan sa pag-alis niya nang walang paalam noon pero lalo din itong humanga sa kanya matapos mapatay ni Dan lahat ng asasin na pinadala niya kaya gusto niya itong bumalik para magtrabaho ulit sa family business nila kagaya ng dati kapalit ng kalayaan ng pamilya. Ayaw pumayag ni Dan sa gusto ng ama subalit binantaan nitong papatayin ang asawa niya, napilitan na si Dan na pumayag at agara namang pinakawalan ang pamilya niya. Nang paalis na sila kinumbinsi ni Nina ang ina na hindi nila pwedeng iwan ang ama ng ganun-ganun na lang, pagbukas ng elevator hinulag ni Jessica sa gusali ang nagbabantay sa kanila. Nagpaiwan naman sandali si Gwen kasama si Dan upang makapag-usap, sinubukan niyang akitin ang dating kasintahan dahil sa tagal ng panahon ngayon na lang ulit sila nagkita. Nakita naman ni Jessica ang ginagawa sa asawa, pero dahil doon nagkaroon ng pagkakataon si Dan na makatakas, pinatulog niya si Gwen at humingi rin ito ng tawad sa asawa sa paglilihim niya at nangakong hindi na niya ito uulitin. Sa ibaba nagtataka si McCaffrey na wala pa din sila Gwen kaya naghinala na ito. Nakita naman ni Kyle ang drone ng lalaking bihag kasama ni Gwen, naisip ni Dan na gamitin ito kung saan nakita niyang pabalik na ang mga tauhan ng ama. Pagkatapos pinaakyat niya ang pamilya sa rooftop upang doon magtago at balak niyang harapin ang ama sa tulong ni Kyle gamit ang drone. Ginamit ni Dan ang pamalit ng bunso at doon pinasabog niya ang elevator sa kahinarap isa-isa ang mga ito. Si Kyle ang nagsisilbing mata ni Dan sa itaas kaya madali niyang nalalaman ang kinaroroonan ng mga kalaban. Nang magising si Gwen pinahanap ni McCaffrey sa kanya ang anak ni Dan na may hawak ng drone. Sinubukan namang patigilan ni Dan ang ama ngunit pinaulanan siya ng bala ng mga tauhan nito.
Nagtungo din si Gwen sa rooftop pero napansin ni Jessica na may paparating kaya agaran niyang tinatago ang mga anak saka pinaputukan ng elevator ngunit hindi niya ito nataman at naubusan na rin ito ng bala. Nilabanan niya si Gwen sa pag-aakalang hindi ito marunong sa pakikipaglaban pero hindi ito nakatama at siya ngayon ang pinakitaan ni Gwen kung paano makipaglaban. Hindi na natiis ni Nina na sinasaktan ng ina kaya balak niya itong tulungan. Nagawa ding masira ni McCaffrey ang drone ni Kyle kaya di niya na rin matutulungan ang ama. Sinubukang ilaglag ni Nina si Gwen pero mabilis lang itong nakailag. Nang sila naman ang isusunod ni Gwen pinigilan ito ni Jessica na saktan ang mga anak ngunit inihulog siya nito sa ibaba. Kasalukuyan namang nakaharap ni Dan ang ama sa ibaba at luging-lugi ito sa laban. Nagawa namang mapatay ni Jessica si Gwen mula sa ibaba. Samantala nang balak ng tatapusin si Dan ng ama, dumating ang pamilya niya at kinumbinsi ni Nina ang lolo niya na mahalaga sa kanila ang pamilya na wala silang galit sa kanya, doon na nagkaroon ng pagkakataon si Dan na mapatulog ang ama at nagkasama-sama ulit sila. Nakulong si McCaffrey sa kasalanan bilang mercenaryo kung saan marami itong pinatay at si Nina ang nag-expose ng lahat bilang isa ng high school newspaper reporter. Sa huli, nakabalik na din ulit sila sa New York at nagplano ulit ang buong pamilya ng road trip at mayroon na sila ngayong sasakyan na malabahay. Dito na nagtatapos ang ating kwento, sana nagustuhan nyo. I-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa muli. Paalam!